Salamat din po sa buhay po ni na Pastor Marlon and Sister Mary D para po sa kanilang pag-awit. So ngayon po mga kapatid, dadako na tayo sa atin pong mensahe. So nabanggit ko na po, isa ho sa kasalanan. Katangian po ng mga hindi makapapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang atin pong matutunghayan sa atin pong mensahe ngayong umaga bilang pagpapatuloy po ng ating series about living righteously in Christ o ang pamumuhay ng matuwid kay Kristo. So remember ho, it's about being a believer. So dahil sabi dyan sa ating tema is in Christ. So hindi ibig sabihin ay ginagawa natin para sa Panginoon outside of Christ, but in Christ. Okay? Positionally. So we have to understand it first that positionally tayo po ay nasa Panginoon na, therefore we should live righteously o matuwid. Okay? So it doesn't mean na hindi na tayo nagkakasala. Ano po? But we seek righteousness. Ano po? Ito po yung ating isa sa mithiin po natin sa buhay na ito na talagang may presenta ho nating matuwid sa harapan ng Panginoon ang ating pong pamumuhay. So, samahan po ninyo ako sa unang Korinto, Kabanata 6, 1 Corinthians 6, verses 9 hanggang verse 11. Ano po? Bagamat yung ating pong nasa screen ay hanggang verse 10. So 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to verse 11. So sa pagkakataon pong ito ay babasahin ko po sa Tagalog ang ating pong passage. So tayo po ay sandaling magsitayo para po sa pagbasa at ito po ang salita ng ating Panginoon. Verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa. Okay, wait lang po. Lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu na ating Diyos o ng ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli o Panginoon sa umagang ito na pagkakataon po muli namin upang namnamin sa amin pong mga buhay ang inyong pong salita. Patuloy naming dalhin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Katunayan na kami po ay nasa iyo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, patnubayan niyo po kami sa amin pong pakikinig sa tulong po ng inyong pong Santong Espiritu. At patuloy din po na hindi lamang po sa sandaling ito kami maging aktibo upang sumunod sa iyo, kundi ito po ang simula namin upang gawin po namin ang katotohanan ito sa aming mga buhay. Ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento, Panginoon, at itago po ninyo sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw po lamang ang maitaas namin sa amin pong pakikinig at sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po yung mga kaupo na mga kapatid. So, pamumuhay ng matuwid kay Kristo. Ano po? So, hindi para kay Kristo because that is a religious concept. Pag sinabi po natin, kaya ko to ginagawa para sa Diyos. So, yan po ay prinsipyo po ng taong hindi ho sigurado sa kanyang kaligtasan. Na kaya mo ginagawa ang mga bagay na ito ay para sa Panginoon, para mabigyan mo siya ng kaluguran without accepting the truth na para ikaw ay mapapunta sa langit, kailangan mong tanggapin ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. So, kaya ito ho ay after ng ating kaligtasan. Kasi ito po ay naka-address po sa mga mananampalataya. So, lahat ng mga epistles po na mababasa po natin in the New Testament, yan po ay naka-address
sa mga ligtas na. Hindi po yan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? So yun po yung dapat nating maintindihan dito. We have to understand the background of the book na binabasa po natin. So that's 1 Corinthians, aklat po ng unang Korinto. At alam po natin that Corinthians or Corinth ay isa pong lugar o syudad na meron pong church. Ano po? But the problem there is marami po silang mga bagay na dapat iwaksi sa kanilang pagiging Kristiyano. So, maraming problema sa makatuwid. Ano po? At ito po ay reflection ng isang church na kung saan taliwas ito sa ating pananaw bilang isang tao na saan ba ako makakita ng magandang church? O saan ba ako makakita ng church na perfect? Model. Ano? So, merong modelong church pero wala akong perfect na church, mga kapatid. When we speak of the local church. Because ang bumubuo po sa local church ay mga makasalanang naligtas po sa pananampalataya. So, it doesn't mean na pagka halimbawa, Christian church, hindi na nagkakasala. Ano? So, it doesn't mean na ang isang local church po na tunay na nakikristo ay hindi na po nagkakaroon ng conflict, hindi na po nagkakaroon ng mga issues regarding po sa iba't ibang kasalanan. Kaya ito po yung makikita natin sa aklat po ng unang Korinto regarding po sa atin pong passage. Nasabi po ni Apostle Paul para po sa mga taga-Korinto upang ipabatid niya na hindi ho po pwede na meron kang pamantayang sarili at pamantayan din ng Diyos na magkasama. Kaya yung ating first point dyan is the deception of a double standard righteousness. So isa itong pandaraya na dapat ho ay hindi tayo nabibiktima. We have only one standard sa buhay bilang isang Kristiyano at ito po ay ang salita ng Panginoon. Hindi po ang pamantayan ng kung sino-sinong tao. Ano po? Kumbaga, let's say, may mga pinapayo sila na dapat ganito ka. So yun din yung magiging pamantayan mo sa buhay na hindi naman siya ayon sa Biblia. Ang masaklap, against sa Biblia. Kaya, sikapin natin, sa biyaya ng Panginoon, sikapin po natin na isa lang yung magiging standard ho natin sa ating pamumuhay. Hindi ho tayo yung, halimbawa, sumasang-ayon tayo sa sinasabi ng taong ito, at the same time, sumasang-ayon din tayo, taliwas doon sa sinasabi ng taong yon. Diba? Kung sabihin ng Biblia na ito'y mali at sabihin naman ng taong yun na yun ay tama, pareho mo siyang tinatanggap. So wala tayong tinitindigan. Ano po, na matibay na pundasyon sa buhay na yan o sa buhay natin. Kaya ang sabi dito, so yung objective nga po natin is to be reminded of the spiritual life that we have in Christ as a life meant for righteousness. So, again, ang salitang righteousness po, ang ibig sabihin is conformity to a standard. So pag sinabi nating conformity to a standard, meron tayong ruling, meron tayong sinusunod na pamantayan. Ano po? At ano po yan? Dapat sa atin, ang Biblia. Hindi po ang sanlibutan o ang ating sarili. Okay? So we have the deception of a double standard righteousness, and meron pong mga taga-Korinto na ang paniniwala nila, kahit sila ay uma-attend sa church ng Korinto, makapapasok sila sa langit. Kahit sila ay namumuhay pa rin sa kasalanan. Namumuhay sa bisyo, namumuhay sa adultery, namumuhay sa idolatry. Ano po sabi ni Apostle Paul? Do not be deceived. So huwag tayong padadaya. Sapagkat, so sinunod po ni Apostle Paul, ano po? Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, okay, ay hindi makapapasok sa kaharian o walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, taliwas din po yan sa paniniwala natin noon na basta ikaw ay nasa relihiyon, sa Diyos ka. Basta't gumagawa ka ng mabuti kahit ang pamumuhay mo ay
isa sa mga nabanggit. Ano po? Meron kang ginagawa doon sa isa sa mga nabanggit. Basta ikaw ay gumagawa ng mabuti, it doesn't matter kung ano ka. Kung ikaw ay idolater, o kung ikaw ay adulterer, kung ikaw ay fornicator, basta ako ay gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay mabuti. So, kinukumpara mo yung kabutihan na naunawaan mo doon sa kabutihan ng Panginoon. But remember that the goodness of God is different. Sapagkat ito'y banal. Ano po? Ang kabutihan ng Diyos ay mula sa kanyang pagiging banal. Hindi po yan kabutihan na kung saan ay kumbaga nagsisilbi siyang pantapal sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya sabi dito, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong patuloy na nabubuhay sa mga nabanggit na kasalanan. So, which includes sexual immorality. So that is a man who prostitutes his body to another's lust for hire. Fornicator, in other words. And then idolaters engaged in the worship of false gods in contrast to the worship of one true God. So hindi lang po yan tungkol sa mga ribulto, hindi lang po yan tungkol doon sa mga graven images na may anyo ng tao, may anyo ng isda, may anyo ng baka, may anyo ng ibon na lumilipad sa himpapawid. Parang hirap ng himpapawid na, no? Pero actually, meron ding sumasamba sa himpapawid. Meron ding sumasamba sa buwan. May sumasamba sa puno. May sumasamba sa bulate. May sumasamba sa unggoy. Di ba? So, ganun ka lungkot yung kalagayan po ng tao dahil sa pagpasok ng kasalanan. Sa halip na ang Diyos ang kanyang pag-ukulan ng kanyang pagpupuri, ay nandun na sa mga nilikha. Na umaali-aligid lamang sa ating paligid. So, yan po yung makikita natin that lahat ng gumagawa ng mga ito ay walang bahagi sa kaharian po ng Diyos. And then, adulterers, a man who engages in sexual relations with someone violating the sanctity of marriage, outside of marriage. Ano po? Kumbaga, siya'y kasal, pero meron siyang iba. So, that's adultery. At dahil po dyan, nasisira po yung authority sa loob ng isang pamilya. Kaya nakakalungkot po, marami hong case ng broken families. At yan po yung pinapanalangin natin sa Panginoon na hindi mangyari sa atin. Because we stand on the biblical authority of marriage. Okay? Sa pagitan po ng mag-asawa. Ano po? And then, the word effeminate. So, last Sunday po, tinalaki po natin yung effeminate. So, that is to describe something which is, that is soft or luxurious, moral softness, lack of self-discipline, or moral fortitude. So, pag sinabing effeminate, morally speaking, basta kung anong in, kung anong trending, okay sa'yo. Kahit makompromise ang salita ng Panginoon. Kaya hindi ho tayo dapat engaged sa mga aktibidad na nagpo-promote ng tinatawag nating moral softness. So nagiging lambutin na tayo. Nagiging malamya na tayo sa ating pagiging lalaki. Na dapat ay nakikilala po tayo. O babae na dapat ay nakikilala po tayo. So that is effeminate. And then, homosexuality. So, indicating a male engaging in sexual activity with another male. So, literally, ang ibig sabihin po is lalaking, sabi dyan, may katabing lalaki din sa higaan. So, yun yung salitang homosexuality. And, thieves o pagnanakaw. So, that is a thief who steals in stealth. So talagang siya nagnanakaw ng palihim. Hindi ho siya yung lantaran kung magnakaw. So ganun po yung tipo ng word na pagnanakaw po dito. 'Di ba? So yan po yung sinasabi ho ng mga kasalanan na hindi ho makababahagi o walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, going back doon sa ating homosexuality, gusto lang po idagdag po. So, bakit ganun karampant ho yung
reminder or command na dapat hindi tayo makikilala as homosexuals because meron pong isang commentator at sinabi po niya na even the well-known philosophers such as Socrates and Plato were homosexuals. Okay? So, meron pong comment ho na even po yung mga kilala nating philosopher, meron pala silang background. Okay? Na sila po ay homosexual. And also, first 15 Roman emperors. So, 14 out of 15 were homosexuals also. Okay? So, isa ho dito ay si Nero po. Ano po? So, hindi po ito marites ha? Pero ito po ay para i-relay ho sa atin na yung issue about homosexuality ay hindi na bago. But thousands of years ago, yan po ay hindi lang ho yan sabihin nating kumbaga parang karaniwan or normal lang. Talagang lantaran po dun sa panahon na yon. So, isang example po natin dyan ay si Nero po. So, siya po ay may isang naging karelasyon. At yung karelasyon po niyang ito, of course, ay isang lalaki din. So, he was castrated upang maging isa din sa kanyang maging asawa. So, ito po yung si Nero. At nung namatay po si Nero, yung sumunod doon sa kanya ang naging kapalit doon sa lalaking yon. So, ganun katindi po yung homosexuality among Roman Empire. Kaya, how much more po sa mga citizens ng Roma at sa mga pagan communities nung panahon na yon. Kaya, sinasabi po dito ni Apostle Paul na sino mang gumagawa nito ay walang lugar sa kalangitan. Kahit sabihin mang, ginagawa nga ito ng mga nasa posisyon mga emperor pa. Sabi nung, kung may nangatwiran man nung unang panahon. Sa atin, sa panahon ngayon, ginagawa nga ito ni Di ba? May impluwensyang tao. So, hindi ho yung standard natin is yung kanilang influence. Yung kanilang galing. Yung kanilang talento. Para sabihin natin, okay lang pala. Kasi marami nang gumagawa. O di kaya yung view natin about sa pagli-live-in. For example, isa din po yan sa dapat na ma-address po sa atin na okay lang yan kasi ang dami na namang hindi naman kasal pero nagsasama. Yung mag-asawa nga naghihiwalay din. Ba't pagpapakasal pa? Yan ang standang mundo. Pero sabi nga, it goes against sa standard ng Bible. Kasi ang standard natin is para sa Panginoon, ito ay kasalanan. Kaya sabi dyan, yan ay isang bagay na dapat ay hindi nakikita sa atin. So, wag tayong padadaya. And, as we continue, puntahan po natin muli ang ating passage in verse 9 or 10 actually. So, sa verse 10 na po tayo, sabi dito, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So, medyo magiging slow yung pacing ho natin sapagkat yung magiging focus ho natin ngayon is about coveting or covetousness. Okay? And magkakaroon lang tayo ng konting glimpse doon sa drunkenness. So, ito po yung magiging ho natin ngayong umaga. So, again, the word coveters or covet, those who covet, sabi dito, is from the Greek word pleonektes. So, that is from the word polus, which means many, and echo, to have. So, pag sinama mo yan, anong ibig sabihin? To have many. To have more. I want more. Mapaghangad. Meron ka na, gusto mo pa. Okay?
Hindi ka satisfied doon sa bagay na meron ka, ang gusto mo yung mas maganda pa. Ang gusto mo yung mas mahal pa. Ang gusto mo yung mas uso. Up to date. Ano? Hindi ka papayag na nahuhuli ka. Hindi ka papayag na ikaw ay dehado. That is covetousness. Okay? And it refers to an individual or a person desirous of having more, and it refers to an individual who is characterized by an insatiable desire for more, often at the expense of others. Wala kang pakialam kahit ano na sa iba. Nasisira na yung patotoo mo sa iba, basta ang mahalaga para sa iyo, makuha mo yung gusto mo. So that is covetousness. O yung pagiging sakim o gahaman. Sa ibang Tagalog, ano? Kasi medyo malalim. Yung salitang gahaman o yung salitang ganid. Di ba? So, nagagamit po yan sa maraming bagay. Hindi lang yan sa material. Ang salitang covetousness. So, covetousness kills contentment, joy, and peace. Ito ho ang pumapatay sa kakontentuhan, sa kagalakan, at kapayapaan. Kaya pagka naghangad ka na ng mga nakikita mo sa iba, kahit ang buhay nila ay wala sa Panginoon, yan ang simula para mawala ang iyong gagalakan ng iyong kaligtasan. At sabi nga, mabuhay ka na walang kapayapaan. Nabubuhay ka sa kabalisahan. Nabubuhay ka na hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Exodus chapter 20 verse 17. So ito po yung text po natin. Isa ho sa 10 utos. Actually, ito yung huli. Ano po? Sa 10 utos. Ang sabi po dito, Exodus 20:17, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. So, hindi lang po sinabi dun sa 10 utos na huwag kang maghangad ng iba. Ano po? But in-specify po ng ating Diyos ang areas na po pwede kang maging coveter o pwede kang maging sakim. At ito po yung makikita po natin. So, ang sabi dyan, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. So, kung atin pong titinang mabuti, magkakaugnay din po ang mga kasalanang ito. Because in this case, saan nagsisimula yung kasalanan ng pangangalunya? In the mind. You're already committing, ano po? Covetousness. You're already committing adultery in your mind kahit hindi man ikaw nabubuhay in actual dun sa pinagnanasahan mo. But ang sabi po in Matthew chapter 5 verse 28, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. So, nagkakasala ka na ng pangangalunya. Bagamat nandun pa lamang ang desire sa iyong kaisipan na siya ay maakit. Ano? O akitin. So, yun po yung idea. Covetousness o yung paghangad natin na hindi atin ang isa sa magiging way para tayo po ay mahulog sa kasalanan ng pangangalunya. Okay? So, it deals with inward lust. So, yung you shall not covet your neighbor's wife deals with inward lust that leads to outward adultery. So, it starts from inside and later on, magiging public. Panlabas na. Nabubuhay na tayo ng hindi tama. Kasi sa loob nagsimula. Nagkaroon ka ng lust, evil desire.
Okay? And it is impossible to love our neighbor while at the same time coveting his or her spouse. So ito din ay pagsalungat o pagsaway o pagsuway. Sa sinasabi po ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as yourself. Pero hindi love ang iyong ginawa, kundi lust. Hindi ho dapat ito na ano sa atin. Kumbaga ito ho ay napipigilan agad sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Bagamat nandun pa rin tayo sa probability or possibility na tayo po ay mahulog sa kasalanan, but alam natin na ito po ay against sa salita ng Panginoon at lalo na sa Panginoon. Kaya covetousness causes us to see neighbors as rivals, and that creates jealousy and envy and may eventually lead to acting out our inward sin. O ang pagiging sakim, ang magiging dahilan para ang ating kapwa ay ituring nating karibal. Kaya ang isa pang dapat ma-address sa atin is mahilig tayong magkumpara ng ating sarili sa iba. Di ba? Pag ikukumpara natin ang sarili natin sa ating kaopisina na mas marami ng narating, o di kaya sa ating kapitbahay na dahil maganda ang kanyang hanap buhay, mas maganda ang kanyang bahay, tapos titingnan natin yung sitwasyon natin, maaawa tayo sa ating sarili. Magkakaroon tayo ng self-pity. Di ba? Isipin natin, pambihira. Akong naglilingkod sa Panginoon, ako ang hindi pinalad. Samantalang yung aking kapitbahay na hindi naman naglilingkod sa Panginoon, ay talagang extravagant. Talagang pinalad. Ano po? Kung makapagpatayo ng garahe, parang sandali lang. Kasi marami siyang pag-aari. Okay? Kaya, it causes us to see neighbors as rivals. So, doon na magsisimula yung pagiging pagturing natin sa kanila na sila'y karibal. Sa halip na sila'y kapwa natin. Na dapat ay madala natin sa Diyos. At ito din ang lumilikha ng paninibugho, jealousy, at pagkainggit or envy. Ano po? Kaya sana hindi ito yung preoccupation ng ating isip. Masyado tayong tumitingin sa buhay ng mga taong bagamat nagtatagumpay sa mundong ito, pero malayo ang kanilang puso sa Panginoon. Kaya ating una dyan is by desiring lustfully. Ano po? Oras na magkaroon tayo ng lust sa isang bagay o sa isang taon hindi naman atin, pag-aari na ng iba, you're already, sabi nga, ikaw ay nabibitag na. Tuluyan ka ng mahuhulog sa kasalanan ng pagiging sakip. And then number 2, by comparing true satisfaction with false success. So ito yung mga statements, under po ng covetousness, na kung saan ay kapag ito ho ang lagi nating ginagawa, doon ho tayo pupunta sa covetousness. So, ikalawa, by comparing true satisfaction with false success. In what way? Tingnan po natin. You shall not covet your neighbor's male servant or female servant. That implies dissatisfaction over the simplicity of daily life. Tayo po ay tinuturuan ng Panginoong maging kontento. Just like Paul in Philippians chapter 4, I learned how to be abased and I learned how to be abound. To be content sa lahat ng bagay. Yan po ang espiritu na meron po sa mga ligtas. Kung anong meron siya, siya'y mapagpasalamat sa Diyos. Hindi niya kinukumpara ang sarili niya para siya'y mainggit at sabihin niyang,
Parang hindi yata ako pinagpapala ng Panginoon. Parang kulang pa yung binibigay ng Panginoon sa akin. Ano tingin mo sa Diyos? Di ba? Parang hinihingan mo lang siya nang wala ka namang ibinabalik sa Kanya. So, yan ang makikita ho natin. By comparing true satisfaction, that speaks of our situation that we are blessed sa Panginoon. That is the true satisfaction. But regarding false success, ito yung tagumpay kuno. Ito yung tagumpay ng mga taong wala sa Panginoon na tayo ho ay nabubulag minsanan. Nabubulag tayo dahil talaga namang maganda. Talaga namang mamahalin. Di ba? Pero hindi po yan pangwalang hanggan. Yan po ang ating pakatandaan. So, balik po tayo doon sa text. Ano po? Sa Exodus. Ang sabi dyan, you shall not covet your neighbor's male servant. Alam niyo po ba ang background? Kapag marami kang servants sa loob ng bahay, yan ang, kumbaga, ito yung sukat ng iyong pagiging stable financially or hindi. Kung ikaw ay mataas na tao or mayamang tao o hindi. So, kapag halimbawa, 100 ang servants mo, ay talaga namang mayaman ka. Pagka 10, so medyo lang. Pagka 1, so sa tingin ng panahon na yon, ay nako, sa ano lang yan, easy-easy lang. Ano po? And then pagka tayo naman, kukumpara natin yung sarili natin. Ako nga'y wala, ako nga lahat. Ano? So, nandun yung simula na parang, bakit ba kayong iba eh? Sabi nga, magpapakuha lang ng headset. Iuutos pa. Eh, nandun lang naman, 1 pulgada lang naman ang layo. Ano po? So, ito yung tinatawag nating covetousness. Para ma-address ho na kung anong meron po tayo sa buhay, wala man tayong mga servants, male or female, wala man tayong mga yaya, wala man tayong mga kasambahay, tayo lang ho ang gumagawa sa lahat ng mga gawaing bahay sa ating pamilya. But we are filled, contented, and satisfied in Christ. Amen? Amen. So you will start lacking in your contentment when we compare ourselves with others' successes. Pagka sinabi mong, buti pa sila. Yan, mapapasana all ka. Sana all nakakating sila sa ganitong lugar. Diba? Kapag naging gawi po natin yan, mahuhulog po tayo sa kasalanan yan o sa kasalanan ito. Kawikaan. Basahin po natin ang Kawikaan 15:16. Or Proverbs 15:16. Ano pong sabi dyan? Okay, sabi po dito, ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam pa kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Sa English, mabasa po natin, better is a little with the fear of the Lord than great treasure and turmoil with it. Abundant ang buhay. Pero kasama mo sa abundance na ito ay ang turmoil o yung tinatawag nating pasakit, hirap ng kalooban. Kaya hindi salapi ang sagot. Mga kapatid, kahit marami kang naating sa buhay, kahit marami ka nang nabili, kahit marami ka nang pinapasweldo, kahit marami ka ng lugar na napuntahan,
Kahit marami ka ng charities na natutulungan, but turmoil is still there. Nandun pa rin yung fear sa puso mo pag namatay. Saan? Nandun pa rin yung pangamba mo sa darating na panahon. Na pag nawala ka, ano ang mangyayari? Saan ka? But the little, sabi dito, with the fear of the Lord is better. Hanggat may takot tayo sa Panginoon, hanggat tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ito ang mas mabuti. Ito ang mas mainam. Okay? Luke chapter 12 verse 15. So sabi po dito sa Luke 12:15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So sabi po dyan, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Hindi ho ang dami ng salapi ang magsasabing mahaba pa ang iyong buhay, marami kang pambayad sa ospital, you have plenty of resources, okay? Pero ang oras ng Panginoon ay hindi mo mababago. At ang paraan ng Diyos para sa iyong pagpanaw, hindi mo rin mababago. Okay? So, yan po ang pangalawa. Ang ikumpara ang pagpapalang espiritual sa pagpapalang alam ng tao. Yan ang magbubunsod sa iyo para ikaw ay maging sakib o gahaman. Pangatlo, number 3. By comparing with others in terms of livelihood. May kabuhayan ka, may kabuhayan ng iyong kapitbahay, mas malaki kumita iyong kapitbahay, ikaw, sabihin natin sufficient, pero dahil nakikita mo, mas malaki yung, mas marami siyang nabibili, mas marami siyang nakukuha, so maghahangad ka din na lumaki pa o tularan mo yung hanap buhay na meron siya paano kung illegal. Magpapaka-illegal ka na rin. Alang-alang sa iyong ambisyon, alang-alang sa iyong pagiging sakib. Di ba? So, you shall not covet your neighbor's ox or donkey. Kasi ang way of ang livelihood dati is more on farming. Pag mas marami kang alaga, mayaman. Kaya pag nag-imbot ka ng isa man sa mga pag-aari na hindi iyo, ito ang isang bagay na ipinagbabawal po ng ating Diyos. Ang pag-aari ng iba na hindi sa iyo. Kaya maging aware tayo mga kapatid sa mga bagay na nakikita ho natin. Ang hindi atin ay hindi atin. Okay? Ang hindi talaga para sa iyo, hindi talaga para sa iyo. Huwag mong habulin ang hindi naman kalooban ng Diyos na para sa iyo. Okay? Kahit pinipilit mo, ay hindi talaga para sa iyo. Ang panghawakan natin, tayo'y sa Panginoon. So, isa pa, bukod ho sa lust, bukod po sa dissatisfaction, ang pangatlo ho natin is yung pagiging ungrateful. O yung pagiging hindi tayo mapagpasalamat or appreciative. Walang utang na loob. Pinagpapalat ka na't lahat, hindi ka nagpapasalamat. Sa ginagamit ng Diyos at sa Diyos mismo para punan ang iyong pangangailangan. Okay? Yan din ang isa sa leading papunta sa covetousness. Coveting the work of animals of another meant dissatisfaction with one's own livelihood. It may sound like this. So katulad daw po nito. Why do those people afford to have that expensive getaway, though we work in the same company? I work just as hard as he does, but I get nowhere. Buti pa sila kung saan nakakarating. Ako. Diba? So, yun yung isang damdamin na pwedeng maging deception. Ano po? Sa atin.
Such thinking can result in believing that God is not doing a good job caring for us. So, kapag hinahayaan ho natin yan sa ating isipan, ay mapupunta ho tayo dun sa paniniwala na hindi tayo inaalagaan ng Diyos. Kulang ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Okay? Pero ang sabi po ng 2 Thessalonians 1, 5 and 6. Tingnan po natin. 2 Thessalonians 1, verses 5 and 6. So ito'y tungkol ho sa ating mga afflictions sa buhay natin bilang Kristiyano. Okay, so sabi dito, this is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering. Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you. So, ang context dito is about persecution sa mga taga-Thessalonica, sa mga naglilingkod sa Panginoon. But even sa ating sitwasyon po sa araw-araw, it also, sabi dito, the evidence of the righteous judgment of God. Pinapakita ng Diyos ang kanyang katuwiran sa pamamagitan po ng ating paghihirap, mga suliranin sa buhay. Kaya isa din sa maging application mo natin dito is purihin natin ang Diyos sa kanyang pagiging matuwid. Ang tingin man natin ay hindi matuwid sapagkat sa iba, hindi sila nakakaranas ng ganito, pero ipinapakita ng Diyos ang kanyang katuwiran at ang kanyang pagiging sovereign sa atin. Ano po? Kaya sabi dyan, patas pagdating sa Panginoon. Kung ano man ang pinagdadaanan po natin. Hindi ibig sabihin unfair ang Diyos na ikaw ay naghihirap at ang iba ay yumayaman kahit wala sila sa Panginoon. Patas ang Panginoon ay patupad ang kanyang kalooban, ang kanyang mga plano sa atin. Kaya nangyayari ito. Para mas makilala natin ang Panginoon bilang bukal ng pagpapala. Ano po? Kaya, comparing with others in terms of livelihood. Bagamat Panginoon din po nagpapala, pero hindi po ibig sabihin ang pagiging covet. Sabi nga, ang covet po tayo para sa iba ay okay lang sa Kanya. Okay? And number 4, by getting anything against God's law and will. Sa batas ng Diyos at sa Kanyang kalooban, kung ito'y taliwas, sabi dyan, in getting anything, hindi maaari. Sapagkat ito ho ang magdadala sa atin sa tinatawag po nating covetousness. So, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. So, ginawa na pong general, ano po, lahat ng bagay na pag-aari ng iyong kapwa, wag mong asamin o pagnasahan dahil hindi yun sa iyo. Okay? So, ang isang example po natin dyan ay makikita po natin in 1 Kings chapter 21. So, kung familiar po tayo sa unang hari, chapter 21, so meron pong isang ubasan na pinagmamay-arian po ni sige nga, Bible quiz tayo. Sino may-ari? Naboth. Okay? So si Naboth po na isang Jezreelite na nagmamay-ari po ng isang ubasan ay pilit pong binili o kinuha ni King Ahab. Dahil gusto ho niya maging vegetable garden ay itong vineyard na ito, pero hindi ho pumayag si Naboth because ito ho ay kanyang mana, ancestral inheritance. So ito yung makikita po natin in 1 Kings 21. So sabi dyan, now Naboth the Jezreelite
had a vineyard in Jezreel, beside the palace of Ahab king of Samaria. And after this Ahab said to Naboth, "Give me your vineyard, that I may have it for a vegetable garden, because it is near my house, and I will give you a better vineyard for it, or if it seems good to you, I will give you its value in money." But Naboth said to Ahab, "The Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers. I should give you," sabi diyan, "the inheritance of my fathers." And Ahab went into his house, vexed and sullen, because of what Naboth the Jezreelite had said to him, for he had said, "I will not give you the inheritance of my fathers." And he lay down on his bed and turned away his face and would eat no food. Talagang galit na galit ho si King Ahab kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Baka mayroon pa ho sa ating ganyan. Pag hindi ho tayo pinagbigyan sa gusto natin, tampo na hanggang gabi. Hindi tayo makatulog. Ilang araw na. May tayo pinapabili, hindi tayo binilhan. Ano po? But Jezebel his wife came to him and said to him, "Why is your spirit so vexed that you eat no food?" Bakit ayaw mong kumain? Okay? And he said to her, "Because I spoke to Naboth the Jezreelite and said to him, 'Give me your vineyard for money, or else if it please you, I will give you another vineyard for it.' And he answered, 'I will not give you my vineyard.' And Jezebel his wife said to him," talagang evil itong si Jezebel eh, "Do you now govern Israel? Arise and eat bread, and let your heart be cheerful. I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite." So she wrote letters in Ahab's name and sealed them with his seal. And she sent the letters to the elders and the leaders who lived with Naboth in his city. And she wrote in the letters, "Proclaim a fast and set Naboth at the head of the people. And set 2 worthless men opposite him and let them bring a charge against him, saying, 'You have cursed God and the king. Then take him out and stone him to death.'" So talagang sa kasamaan nun ito ni Jezebel, ay talagang ipinapatay ho niya si Ahab or si Naboth. Okay? And the men of the city, the elders and the leaders who lived in the city, did as Jezebel had sent word to them, as it was written in the letters that she had sent to them. They proclaimed a fast and set Naboth at the head of the people, and the 2 worthless men came in and sat opposite him. And the worthless men brought a charge against Naboth in the presence of the people, saying, "Naboth cursed God and the king." So they took him outside the city and stoned him to death with stones. Then they sent to Jezebel, saying, "Naboth has been stoned, he is dead." As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money, for Naboth is not alive, but dead." And as soon as Ahab heard that Naboth was dead, Ahab arose to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite to take possession of it. Gabi no? Yung pangaagaw, hindi na bago yan. Pangaagaw ng pag-aari. Na hindi naman talaga para sa iyo. Because Naboth said, "God forbid, the Lord forbid." Mga kapatid. So, anything against the law of God. Sabi mo ikaw ay nasa posisyon, magpa-power trip ka para makuha mo yung gusto mo. Gagamitin mo yung authority mo para makuha mo yung gusto mo kahit unlawful. That is covetousness. So, para ma-address mo yan, there's the cure. Okay? So, ano po yung lunas sa ating covetousness? Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 6. Dugo ni Jesus, tama po yun. Ano po? At aside of that, ano po, sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang verse 10. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito.
Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo may pagkain pananamit. Kahit yan ay bulang lang. Ano ho? Kahit yan ay sinabawang gulay. Basta may makakain. Bulang lang. Wala na, bulang lang. Ano po? So, basta't may pagkain, may pananamit, kahit hindi branded. Kahit 50 pesos lang sa ukay, ang damit natin, pang church. Di ba? Tapos pag mamalaki, sa isang ko ito binili. Sa ano ko ito binili? Sa, ano tawag doon? Mga upscale na na, yun. Pagka social sa BGC, for example, Ayan. Okay? So, basta't may pagkain mananamit, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. The root of all kinds of evil. The love of money. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya hindi ka dadalhin nito sa kapayapaan at kagalakan. Instead, it will kill. Sabi nga, covetousness kills joy, peace, and contentment. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa anong meron po tayo. Huwag na nating hangagin pang mga bagay na hindi naman atin. Hindi kalooban ng Diyos na talagang makamit ho natin because mangyari man yan, hindi ho tayo masasatisfy. Maghahangad pa rin tayo. Hindi tayo matatapos. Pag namatay na ho yan, matatapos. Kaya tapusin na ho natin. Ano po? Tayo po'y nakakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So, covetousness. Next, drunkenness or drunkards. So, sulyap lang po ito. Ano po? So, methusos. It refers to a person who habitually engages in excessive drinking leading to intoxication. Paglalasing. Diba, sa ating area, ano po? Lalo na sa Laguna. Pag napadpad kayo dyan sa Laguna, sa may parteng Liliw, nagkarlan, sa Rizal. So, pag araw po ng linggo, araw ng barikan. At ang mga magbabarikod yan, di mo lalaki. Ano po? Talagang patibayan. Nakasanayan na po sa mga lugar na yan. Dito sa atin, di ba? So, nakilala hong lugar natin sa Lambanog. Kaya maraming nalason noon nakaraan, di ba? Kasi yung na-take nila is methanol yata. Methanol. So, na dapat ay ethanol. Nadagdagan ng M. Kaya namatay. Ano po? Naging methanol. So, nalason po. Ano po? So, sabi dito, leading to intoxication in the New Testament, it is used to describe individuals who are characterized by a lifestyle of drunkenness. Yung kilala kang maglalasing, naalala ko po dyan sa palengke, meron pong lalaki dyan na naglalakad, doon po sa may Reyes, nung may tindahan pa ako kami dyan. Lagi siya may dalang lapad. Ano po? Lagi siya may dalang lapad. Pagka nakikita ko po siya, sinasabi ko po lagi sa sarili ko, it is better to die than to live without tanduay. Pag nakikita ko po yung lalaking yon, siya kumbaga, lasing ho siya, tapos hawak niya yung lapad. Ano po? So, talagang ganun kalungkot, ganun ka saklap ang buhay ng tao. Na para pantawid lang sa kanyang mga isipin sa buhay, idinadaan ho niya sa lapad. O di kaya sa bote. Cuatro cantos. Yan yung mga bansag po sa mga nakalalasing na inumin. So, that is often associated with moral and spiritual degradation.
And the scripture clearly indicate that drunkenness is sin. Kasalanan po ang paglalasing. Ano po? Yan ay kasalanan. Sinabi po ng Biblia. Marami pong talata sa Biblia ang nagsasabing ito po ay kasalanan. Tingnan po natin sa Kawikaan 20 verse 1. Ito ho ay glimpse lang mga kapatid at itutuloy po natin next Sunday. Ano po? Ang paglalasing. Abangan ang susunod na kabanata. Okay ko. Kawikaan 20 verse 1. Sabi dyan, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Okay? Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Isang talata lang po yan. Pero sinasabi po dyan na talagang yan po ay kasalanan sa Panginoon. And also in Leviticus chapter 10. So bakit ho pinatay ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab and Abihu? Sapagkat sila'y pumasok sa templo ng lasing. Okay? Na kung saan ang paglalasing po ay nangangahulugan po ng uncleanness. Ceremonially unclean. Pag sinabing lasing. At talagang yan po ay kasalanan sa Panginoon. Kaya pinatay ang dalawang anak ni Aaron. So tingnan po natin. Leviticus 10 verse 9. Ito po ang sinabi ng Panginoon kay Aaron. Okay, sabi ng Panginoon sa kanya, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. So, wag. Wag. Sa Numbers, mababasa din po natin, ito ho ay part ng Nazirite vow. Na hindi siya dapat uminom ng alak o anumang nakalalasing na inumin. So yan po yung iba pang references po natin about drunkenness. Okay? Kaya sana wag ho tayong makilalang ganito na maglalasing, nataguri ang Kristiyano na atin paglinggo. Tapos ay pag-uwi galing church, magyayakag. Ano po? Magyayakag. Pupunta ng tindahan para sa isang umpukan. Okay? So sana hindi tayo maging katulad ng isang kwento tungkol po sa dalawang lasing o isang lasing o dalawang lasing nga. Napauwi na sa bahay galing sa inuman na may nakasalubong ho na ang tingin daw nila ay dalawang motor. Pare, sabing gano'n nung lasing, nung isang lasing. Ano yung sasakyan yan? Ano yan? Kotse ba yan? Sabi nung kanyang kasama, hindi. Dalawang motor yan na magkatabi. Doon tayo sa na tumawid. Kotse pala, hindi pala dalawang motor. Dahil sa kalasingan, nasagasaan. Ano ha? Okay? So, hindi po dapat nakikilala sa atin ang ganitong kasalanan o ang ganitong pamumuhay. Kaya sa susunod po, kalooban po ng Panginoon, we will continue our study about drunkenness. And para ma-address din po ang isang view na hindi naman sinabi sa Bible na bawal uminom. Ang maglasing lang. Yan. So meron kasing ganyan, na belief. Kaya okay lang na uminom kasi hindi naman sinabi ng Bible na bawal. Ang sinabi lang ng Bible, maglasing o maging addict sa alak. Okay?
So sa susunod linggo po yan, mga kapatid. Tingnan po natin ang salita ng Panginoon about po dyan. Okay? So still, sabi dito, let us live righteously in Christ. Para mabuhay tayong matuwid sa harapan ng Panginoon, maging sensitibo ho tayo sa bawat galaw po natin. At lagi ho nating tingnan ang sarili natin kung talaga bang katuwiran ito para sa Diyos o katuwiran lamang natin dahil katuwiran ito para sa iba na hindi naman nakakilala sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong pong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala patungkol sa aming pamumuhay na hindi dapat kami makilala, na namamangka sa dalawang ilog, may pamantayan kaming sinusunod, na amin at the same time ang inyong pong salita, kundi isang pamantayan lamang ang aming dapat sundin at ito po ay inyong po pang salita, Panginoon. Kaya salamat po at nubayan niyo po kami sa linggong lilipas at patuloy po na maging oportunidad namin ito para sundin ang inyo pong itinuro sa amin, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.